Gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon at kayo po ay aming nakakasama. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa oras na ito, mga kapatid. Salamat po. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Nakakasama. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Chinek ko lang. Chinek ko lang. Okay, wait lang po. Tingnan ko lang po yung mic. Okay, welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Ika 310 midweek service na po. 6 years na po mahigit. Salamat po sa mga patuloy namin nakakasama every Wednesday, even Sunday. Pag Sunday po, mga kapatid, patuloy pa rin po kami sa study namin. Book of Luke, chapter 13 na po. Si Brother Jimboy po ang naka-assign na makapag-share ng gospel. And then, pag Wednesday po ay Book of Judges. Chapter 5, buong chapter 5 po, ito po the victory songs of Deborah. At meron din konting prophecy. And then, sige po, we studied the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse. So, inductive Bible study po. So, yun po ang nagiging tools para masabi namin mga ang teaching po ay very, expository preaching. So, let's pray. Diyos Ama, salamat po sa patuloy na yung patnubay. Hangad namin, Ama, na you are the teacher, the rabbi. Lahat ng bagay, Lord, sinabi mo sa John 14:26 ay ituturo ninyo ang Holy Spirit at ipapaalala ang mga sinabi ni Jesus na aming Panginoon. And even, Lord, kayo po in charge dito sa Old Testament, ang Holy Spirit po ang magagabay para ituro ang lahat, even the past event in Old Testament ay kayang ipahayag ng banal na Espiritu. Salamat po, Ama, kayo ang aming guro na siya namin asahang magturo. Mapuspos nawa kami ng iyong Espiritu Santo at nagpapakumbaba po kami na lumalapit sa iyo sa iyong paanan para makinig at mag-aral. Ama, salamat po, tinataas ko ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. So kung maalala po ninyo, chapter 4 last week teaching natin sa awit sa paggamit ng Panginoon kay Deborah at kay Barak. So, bago po sila ginamit, nagkaroon ng 80 years na pahinga ang Israel after ni Ehud who won the battle against the Moabites at 80 years. So, kung kukumpitin nyo po, isa parang 2 generation, higit pa ang lumipas. At nababago ang mga tao, nababago ang mga paniniwala na na-adapt nila yung pagsamba nila sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan na mga Kanaan. So, yun at yun din. And then, nade-develop din yung mga hari sa mga kalaban nila na before, in Joshua chapter 31, ay inubos na po yun ni Joshua, 31 kings killed by Joshua. Wala nang hari noon. Kaya pag binanggit po yung pag binasa niyo po yung Joshua 13, 14 hanggang sa may bigay na po yung mga minana nila, mga leaders na lang po ang mga natira na mga anak ni Anak, anak ni Kanaan, Jebusites, Moabites, sila na lang po yung mga natira, yung mga leaders. But the kings, lahat ng king ay wala na. But ngayon, may mga hari na naglulutangan kasi matagal na rin po ito. It is more than 120 years o 170 years more or less ang nakaraan simula nung namatay si Joshua. At ngayon, nagtagumpay po si Deborah at si Barak last week. So, ginamit sila ng Panginoon at si Deborah po ay isang prophetess. At the same time, siya po ay isang judge na rin na talaga ang trabaho ay umupo para makinig ng counseling and then naghuhukom po siya.
So ngayon, dahil sa victory na nangyari, meron pong naghahari-harian na si Jabin, although ginamit po ito ni Lord, pinagbili po ang Israel kay Jabin, king of Hazor, isa sa mga anak ni Kanaan. Ipinagbili, tapos siyempre po darating ang panahon, tutubusin ito ni Lord at gagamitin po like si Deborah at si Barak na mga hukom, like Deborah, pang-apat na hukom po siya. Isang babae na naging matapang, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nagtagumpay po sila, and then ngayon po ay gagawa po ng kanta. Even yung lyrics, ang lyrics naman para may kasamang pagkasentimiento or may kasamang convict sa mga hindi sumama upang ipaglaban ng mga kapwa nila kapatid. So, susumbatan po ni Deborah sa lyrics na ito. Sige po, ito po ay awit ng pagtatagumpay, the victory songs of Deborah. Nagtagumpay po sila kasama si Barak. Sabi sa verse 1, nang magkagayoy, umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam ng araw na iyon. Verse 2, sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel, sapagkat kusang inihandog ng bayan ang kanilang sarili. So dito mga kapatid, sa verse 2, at binanggit pala sa dulo, purihin ninyo ang Panginoon. So in New King James, binanggit diyan, bless the Lord. Purihin ninyo ang Panginoon. Okay. So dito mga kapatid, sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel. Kung pag-uusapan natin last week, si Deborah at si Barak. At the rest, sapagkat kusang inihandog ng bayan ang kanilang sarili. Buong bayan din. Mapapansin ninyo po na sinabi ng Panginoon kay Deborah na mag-ipon po si Barak ng 10,000 galing sa lahi ni Nephtali at 10,000 kay Zebulon. So sila po yung mga lahi, anak ni Israel na ginamit para sa labanan. So sila po ay naghandog ng kanilang sarili para sa bayan. Kaya sabi ni Deborah sa lyrics, purihin ninyo ang Panginoon. No? Verse 3, continuous naman to, no? Makinig kayo mga hari, pakinggan ninyo mga prinsipe. Okay? Sabi rito, mga kapatid, no, walang hari sa Israel ng mga panahon na ito. Pinuno lang o leader ng tribes. O kaya sino i-appoint ng Panginoon. At bukod sa pinuno o leader, yung taong bayan na. Wala pong hari. Pero sila nagtagumpay. So ngayon, sabi rito, anyway, ang hari nila manggagaling pala sa panahon pa ni 1 Samuel. Kay Samuel pa, chapter 8, verse 7, si King Saul, no? Pero dito mga kapatid, nagtagumpay po sila, dala na rin ng Panginoon. Kaya pinupuri dapat nila ang Panginoon. Sabi, purihin ninyo ang Panginoon. Kayo, sabi rito, verse 3, makinig kayo mga hari, pakinggan ninyo mga prinsipe. So, sino yung mga hari na ito? Anyway, itong praise na to, this praise have a dual meaning. Yung first kings, yung unang hari na binabanggit at yung mga prinsipe, dahil nga marami na po silang mga kalaban na dumami na po sa lupa nilang minana, like mga anak ni Kanaan. For example, si Jabin, anak ni Kanaan po yon, naging hari ng Hazor. Marami na po na naging hari na nation, neighbor nation nila. Actually, kasama nila sa bayan nila. Kaya itong una, ina-address niyo muna na itong lyrics ng kanta nito para sa mga hari, hindi po hari ng Israel kasi wala naman silang hari ng mga panahon na ito, kundi sa mga hari at mga prinsipe na nasa kanilang bayan, nakalaban nila. Yun ang unang mensahe, dual meaning po. Ang ikalawang meaning po nito ay yung future prophecy. Dahil
aalalahanin din po ito ng mga haring darating. Marami pong hari darating po sa Israel. Una si Saul, pangalawa si David, tapos si anak ni David, Solomon, and then saka madidivide yung kingdom, so northern kingdom and southern kingdom. More or less 21 kings, kung di ako nagkakamali, sa southern kingdom, sa northern kingdom, and 20 kings yata sa southern kingdoms. So maraming hari. Ito ay para din sa kanila sa hinaharap. Pero this time, literally speaking, ito po ay para sa mga hari na nasa neighbor nila, nasa kanilang lugar. So sabi rito, makinig. Sabi rito, makinig kayo mga hari, pakinggan ninyo mga prinsipe, pakinggan ninyo mga prinsipe. Panginoon, ako'y aawit, sabi ni Deborah. Ako'y gagawa ng himig sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Okay. So mga kapatid, itong lyrics na to is punong-puno ng worship song na ito, mga kapatid, the victory. At marami po itong kahulugan na una-una, kung actually halos pareho po ito yung victory song ni Moses in Exodus chapter 15 verse 1 to 21. How many times binanggit yung Panginoon doon, yung Lord? Is 12 times. Nung sila ay tumawid sa I think is Red Sea, hinati ng Diyos yung dagat, tumawid po yung mga Israelita. At sinasabi doon sa lyrics na yun kung paano kumilos ang Diyos. At isang beses binanggit naman yung awit ni Miriam, binanggit doon isang beses yung Panginoon. So 13 times po doon. But this time, dito kay Deborah, 14 times binanggit ang Panginoon na punong-puno ng pagpupuri at pag-recognize sa Diyos. Kaya nga sinasabi rito, Panginoon, ako'y aawit, ako'y gagawa ng himig sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Puro punong-puno ng salitang Panginoon ang lyrics ng kantang ito. Sabi ko nga, in New King James Version, yung sinasabi dito sa verse 2, purihin ninyo ang Panginoon. Is bless the Lord. Kaya ang mga lyrics ng awiting ito, mga victory songs na ito ay punong-puno ng pagsamba na lumabas sa lyrics nila. Bagamat wala pong hari, since panahon pa ni Moses, walang hari hanggang sa panahon na ito, in Book of Judges, walang hari ang Israel. Pero doon nire-recognize nila ang lahat ng mga tumulong sa labanan ay is God. Sabi nga ni Moses in Exodus 15 verse 18, O Panginoon, maghahari. Ang Panginoon ay maghahari magpakailanman. Kaya ito po yung mensahe rin po ni Deborah, mga kapatid. Para sa lahat ng mga Israelita, purihin nila ang Panginoon. Kaya sabi dito, pakinggan ninyo, mga hari, pakinggan ninyo mga prinsipe. Panginoon, ako'y aawit, ako'y gagawa ng himig sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Verse 4, Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir. Verse 4 and 5, ito po yung sinimulang lyrics ni paggawa ng lyrics ni Deborah na magsisimula siya doon sa kung paano dumating yung kautusan. So dalawang mountain po babanggitin dito, Mount Seir at Mount Sinai. So verse 4, Panginoon, na ikaw ay lumabas sa Seir, na ikaw ay humayo mula sa lupain ng Edom, ang lupay nanginig. Ang langit naman ay nagpatak. Oo, ang mga ulap ay nagpatak ng tubig. Okay? And then, sa verse 5, ulitin ko po verse 5 naman ito, ang mga bundok ay nayanig sa harap ng Panginoon, yaong sa Sinai o Sinai. Sa harap ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. So, yung lyrics niya, ginamit niya yung lugar ng Seir. Ang Seir po ay mountain po ito na dito tumira ang mga Edomites.
Ang Edom po, ang ibig sabihin po ay kulay, Edom is red. And then, kasi nga, kilala po ang Edom, pag sinabing Edom, ipinagbili ni Esau ang kanyang birthright kay Jacob sa halaga lang ng sabaw na may yung red stew, no? Kaya kilala siya bilang Edom kasi yun ang kanyang naging pagkakilala na ibinenta niya kanyang pagkapanganay kay Jacob. At si Edom tsaka si Esau, iisa lang po. So dito po ay nanggaling po ang Panginoon sa Seir. At dumaan po siya, sabi rito, nanginig ang lupa at umulan, pumatak ang ulan ng tubig. Then sa verse 5, ang mga bundok ay nayanig sa harap ng Panginoon, yaong sa Sinai. Ibig sabihin, galing sa Seir, patungo naman sa Sinai. Ang Sinai naman, ito ay mountain din kung saan dito kinatagpo ni Moses, si Lord, ni Lord si Moses for 40 days and 40 nights. At nagkaroon ng pagyanig po, no, dito dahil yung presensya ng Diyos. Ito naman yung Sinai, kilala na nakipag-usap ang Panginoon naman sa anak ni Jacob, nakakambal ni Esau. O sabi po dito, ang mga bundok ay nayanig sa harap ng Panginoon, yung sa Sinai at sa harap ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tingnan natin yung isang picture po na binabanggit sa Deuteronomy. Anong connection nito sa Seir, patungo sa Sinai? In New King James, sabi dito, Deuteronomy 32, verse 2, and he said, the Lord came from Sinai and dawned on them from Seir, and he shone forth from Mount Paran. And he came with 10,000s of saints. Actually, yan po ay mga angels. From his right hand came a fairy law for them. Kasama po ang anghel nung nagbigay po ng batas ang Panginoon. Kaya ang dami po naka-witness ng mga batas na sinasabi ng Lord sa mga taga-Israel. So yan, nayanig, yun yung bilang presensya ng Diyos kung saan man siya naroroon. And then dahil nga parang kulog po ang boses ng Diyos, sa sobrang laki po eh hindi nila maintindihan. So dito nagsimula ang lyrics ng kanta ni Deborah at saka ni Barak. Verse 6, sa mga araw ni Shamgar na anak ni Anat, sa mga araw ni Jael, ang mga paglalakbay ay tumigil at ang mga malalakbay ay bumagtas sa mga lihis na landas. Okay. Si Shamgar po, 2 weeks ago na pinag-aralan po natin, in Judges chapter 3, verse 31, after ni Ehud na nagtagumpay po siya laban sa mga Moabites, 80 years po nagpahinga, and after nun, lumutang po si Shamgar na isa sa mga kinikilalang judges. 600 po yung napatay niyang Filisteos pamamagitan lang ng panundot ng baka. Yung rod na merong kawit na metal sa dulo na maraming purpose po na yun ay pinangkakawit sa leeg or kaya ginagamit sa pampatay din ng baka, more or less. So, ginamit po yun. 600 po yung napatay. So, dito, nire-recognize ni Deborah yung mga tao na na-involved sa labanan. And then, si Jael naman, si Jael po ay isang babae na asawa ni Eber na Kineyo. Kung maalala po ninyo, last week naman po, sa bahay niya pumunta, tumatakbo po si Sarah na commander chief ni King Jabin. Umalis siya sa kabayo niya, tumalon siya at tumakbo siya. Hinabol po siya ni Barak. So doon, pumasok siya, tinakluban siya ng, I think, tolda o kumot ni Jael. Si Jael po, babae po ito. Itinago po siya. At nakatulog, pero ang totoo niyan, siya po ay pinukpok ng malaking bato sa ulo at tinuhog ng spear ng tent yung ulo niya. Tago sa lupa para itinako. Pinatay po siya. Kaya ito po yung mga taong tumulong na ginamit ng Lord
nire-recognize. Sabi dito, no, ng mga panahon ni Shamgar na anak ni Anak, sa mga araw ni Jael, ang mga paglalakbay ay tumigil. At ang mga manlalakbay ay bumagtas sa mga lihis na daan. Ang panahon na ito ay panahon ng digmaan. Verse 7, ang mga magsasaka ay huminto sa Israel. Sila ay tumigil din, no? Hanggang sa akong si Deborah ay bumangon. Bumangon bilang ina sa Israel. Okay? So, sabi dito, verse 8, nang piliin ang mga bagong Diyos, nang piliin ang mga bagong Diyos, nasa mga pintuang bayan ang mga digmaan. May nakita bang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel? So again, ito po yung isa sa mga lyrics din po na ginamit ni Deborah. Okay. So dito po mga kapatid, nang piliin ng mga bagong Diyos, ibig sabihin, ang mga Israelita po ay pinili nila yung bagong Diyos. Ibig sabihin, idol, Diyos-Diyosan. Kasi sumasamba nga talaga sila sa Diyos-Diyosan. Marami po dito yung mga new generation na hindi nakilala ang tunay na Diyos. Namana po nila ito, karamihan sa mga magulang nila na pumipili ng Diyos. Maraming pagpipilian eh. May mga binanggit dito dati ewan ko lang kung matatandaan pa natin. Marami pong mga Diyos-Diyosan na binabanggit po sa ating pinag-aralan. Si Asher, ayan, mga Diyos-Diyosan na si Baal, si Astarte. Anyway, nang piliin ang mga bagong Diyos, perhaps ang mga Israelita na pinili nila na bilang Diyos-Diyosan nila, nasa mga pintuang bayan ang digmaan. Sabihin, abala sila sa pag-Diyos, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero ang pintuang bayan ay napapabayaan, nagkakaroon ng labanan. Tapos ang sinasabi dito ni Deborah, may nakita bang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel? Mga kapatid, ano po ba yung pintuang bayan? Tignan natin muna po ito. Andun daw ang labanan. In ancient time, mga kapatid, napakahalaga po yung city gates. Ang city gates po, doon po nakalagay po ang civil, office, judicial, court, and economic heart of community. Na-develop pa ho dito, dumating yung panahon na andito po yung municipality. During the era of the judges, this area became a primary target for enemies. Once na nakubkob ang city gates, halos parang nakubkob mo na ang bayan. Kasi narito po yung lugar ng parang pinaka-munisipyo. Yung iba, market, kalakalan. Na parang kinubkob mo ito, pwede mong gutumin ang bayan. Andun yung market. Andun yung munisipyo. Andun yung justice hall. Ikukulong mo na yung taong bayan na parang wala silang makakain. Kaya ito ang unang tinatarget ng mga kalaban. At kapag nakuha po ito'y simbolo ng pagtatagumpay sa mga naglalabanan. Andito ang sentro ng kalakalan. Ngayon, ang ibang mga Israelita pumipili ng Diyos-Diyosan na abala sila. At sinasabi pa ni rito, walang nakitang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel na binabanggit niya rito. Sabihin, walang lumaban po doon. Balik po tayo sa pintuang bayan. Mahalaga po ang pwesto na ito, mga kapatid, ang lugar na ito. Ito po yung tinatawag na political place which ang mga tao po ay nagdedepende po sa kapangyarihan. Kung sino po nakapwesto. In our political system, for example, dito sa Pilipinas, marami na po tayong nadinig na mga kwento sa mga previous na halalan na minsan yung mga mayor ay ayaw umalis sa pwesto sa munisipyo
at marami nagtatangkang agawin ang pwesto sa munisipyo ni even in Malacanang, mga kapatid. Pag nagkakaroon ng kudita, nagkakaroon ng actually, isa po ako sa mga nakaranas noong 1986, nung EDSA Revolution, 1986. Nasa EDSA po kami, gabi, araw-araw po, andon. Actually, madalas gabi-gabi. Although may bahay na kami dito, pero nakatira pa rin kami sa San Juan, malapit lang doon. Dinadalan po kami nila nanay ng pagkain. Andun po kami, ang daming tao sa EDSA. At andun po yung tangke, nalulusob sa krame para lumusob po kay Fidel Ramos tsaka kay Enrile kasi nasa krami sila, kung doon nagkakamali. Dahil sa taong bayan, napigilan po yung civil war, yung paglalaban. And then, umalis po si Marcos, senior po ito, from EDSA, punta po kami ng Malacanang. Pasok po kami doon. Ang taong bayan na po ang laman ng Malacanang. Grabe po, madaling araw na po noon. So, para bang napakasarap ng pakiramdam ng mga panahon noon, mga panahon noon. Although, ngayon po, kapag may mga EDSA, wala na po. Hindi ko na pinapatulan yun. So, parang ganun po. Kapag nawala na po yung leader, for example, sa Malacanang, actually, kasi nagkaroon po ng snap election po noon eh. Hindi ko matanda ko ang yes or no lang ang sagot noon sa mga botante. Hindi ko matandaan. Kalaban ni Marcos si Cory. So, after ni Marcos umalis, si Cory po naging presidente. But anyway, parang ganun po ito, no? Itong Pintuang Bayan ay napakahalaga ng lugar na ito. Kung saan dito po nababatay po yung lakas ng kapangyarihan ng kumubkob at yung depensa. Kung sino po yung naandoon, kung paano siya kalakas. So, pag naagaw po yung pwesto na yon, may kakayahan pong maagaw na po yung buong bayan. Now, ito pong na to, ito pong tanong ni Deborah sa lyrics ng kanta niya, ito po ay rhetorical question. Na may nakita bang kalasag, shield, or sibat, spear, sa 4,000 sa mga Israel? So, ito po ay rhetorical question para ma-open up yung discussion na mag-isip yung mga tao sa makakabasa nito na ang sagot naman ay wala kung tutuusin. To emphasize, this is a figurative speech used to emphasize that no one will fight among 40,000 warriors. Ibig sabihin, walang lumaban in the city gates. So, sila ay busy sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya po nagagalit ang Panginoon ng mga panahon na ito. Verse 9, sabi rito, no, ang aking puso, sabi ni Deborah, ay nasa mga pinuno sa Israel, na kusang loob na naghandog ng kailang sarili sa bayan. Purihin ang Panginoon. Bless the Lord. So, binanggit niya na kanina, no, sino-sino ba to? Si Shamgar, si Jael, 80 years ago na kasi naman kung masyado nang huhugutin pa natin si Ehud. Matagal na panahon na yan. But binanggit niya lang dito si Shamgar at si Jael. Verse 10, saysayin ninyo, kayo mga nakasakay sa mapuputing asno, kayo nakaupo sa maiinam na alpombra, at kayong lumalakad sa daan. Okay. So, dito sa verse 9, yung huling part ng verse 9, purihin ang Panginoon, bless the Lord. Babanggitin po ito ng sinasabi dito sa verse 10 na 3 level of society. Ang unang society, yung mga nakasakay sa mapuputing asno. Which is nakalagay din po ito sa verse 13. Mamaya, dadaanan po naman natin. So, 3 kinds of level of society na binabanggit dito. To those who ride on the white donkeys, represents the nobles. Ito yung mga maharlika, rulers, and upper class. So, sila'y nakasakay sa donkey. Mamaya, babanggitin din niya sa verse 13 na sila'y lumaban din, mga kapatid. And then, ikalawang society level, kayo nakaupo sa maiinam na alpombra.
In NIV, sitting on your saddle blankets. Saddle yung siya, yung upuan ng kabayo. Nakasakay sa saddle, sa ibaba ng kabayo, na may rich carpet or alfombra. Ito naman, nire-represents ng mga wealthy or merchants people, yung mga mayayaman. Mamaya sa verse 12, maaaring sabihin lang natin, example dito, maaaring si Deborah at si Barak ay mayaman din. And then number 3, sa verse 10, saysayin ninyo kayo mga nakasakay sa maputing asno, kayong nakaupo sa mainam na alpombra, at ikatlo, at kayong lumalakad sa daan, you who walk along the road. Ito, nirepresent ito ng mga common people, mga peasant, nagsasaka, and the poor. Ito po ay nire-represent ng verse 11 naman. So, parang baliktad, no? Number 1 to 3, pero may present siya mamaya, baliktad from 13, 12, 11. Okay. Meaning, ano ibig sabihin po nito? They are called by God for the war. Tinawag din sila para lumaban. And together, they emphasize that God's deliverance applies to everyone, whether rich, influential, or poor. All Israelites are called to meditate on, sing about. Saysayin din nila itong kantang ito, purihin din nila ang Panginoon, na sila rin ay nakinabang sa victory na ito, testify to the Lord's victory, and they must sing always, bless the Lord. Purihin nila ang Panginoon lagi. Okay? So, verse 11. So, parang ito po yung verse 11 to 13, ito po yung mga picture na binabanggit sa verse 10. Verse 11. Sa tugtog ng mga manunugtog sa mga dakong igiban ng tubig, doon nila inuulit ang mga tagumpay ng Panginoon. Ang mga tagumpay ng kanyang magbubukid sa Israel. Okay, yun yung part na yun, ang mga tagumpay ng kanyang magbubukid sa Israel. Bumaba nga ang bayan ng Panginoon sa mga pintuang bayan. Okay. So, halos 3 section po itong verse 3. So, tugtog ng mga manunugtog sa mga dakong igiban. Tignan natin muna sa NIV, Judges 5 verse 11. Yung first part. The voice of the singers at the watering place. They recite the victories of the Lord. Yun ang una. So, ano pa yung watering place? Ano ba yung igiban ng tubig? Sa dakong ito na nagpupuri po yung mga tao. The watering place, the nearest, no, ito po is in Jordan River. Kaya lang, ang ibig sabihin kasi ito, in Arab word, sa salitang Arab, Nash al-Sharia. Ibig sabihin, water place nga, watering place. Igiban ng tubig sa Jordan River. Yung isa naman ay Beersheba, medyo parang malayo. Bakit doon po pwede magpuri? Bakit doon nakakapagpuri ang mga ito? Kung babalikan po nila yung history 80 years ago, do sa study natin 2 weeks ago rin, when Ehud, isa sa mga judge, dito in Judges chapter 3 verse 28 to 30, ginamit siya ng Panginoon para iligtas ang Israelita. Okay? 10,000 po yung napatay ng mga Moabites. Ang Moabites ay nakatira sa Transjordan, sa kabilang Jordan River. So sila, sinarado po nila yung Jordan River o yung daanan, patawid, para wala makalabas. And then, doon sila nagtagumpay na dito sa pinaka-river bank, more or less, Hukom, chapter 3, verse 28 to 29. Nagtagumpay po sila ron. So, yun ang na pwedeng sabihin natin na because ang victory ay nangyari doon sa igiban ng tubig na yon sa Jordan River, so maaring kumakanta po sila doon ng pagpagtagumpay. And then, ang mga tagumpay ng kanyang magbubukid sa Israel, ito nga po yan, na nirepresent ng mga taong lumalakad, mga mahihirap, ang tagumpay po sila. Kasi po, sabi din dito, no, huminto ang mga magsasaka dahil tuwing magkakaroon po ng in verse 7, huminto yung mga magsasaka. Tuwing magkakaroon po ng war at magkakaroon ng
Ganon. Siyempre po, yung mga magsasaka hindi po lumalabas para magtanim kasi nga po natatakot po sila. So kaya yung victory, even yung mga magsasaka ay nagbunyi, nagtagumpay. And then bumaba nga ang bayan ng Panginoon sa mga pintuang bayan. So ito po yun, no? Bumaba sila para sila tinawag para lumaban, mga kapatid. Ito po mga payak na tao na to, yung mga lumalakad lang sa daan. Nila sinasabi sa last part ng verse 10. And then verse 12, gumising ka, Deborah. Gumising ka, bumigkas ka ng awit. Bumangon ka, Barak, at ihatid mo ang iyong mga bihag, ikaw na anak ni Abinoam. Okay. So sila naman, parang nire-represent na may mga kakayahan tao. According sa verse 10, sila yung nasa unahan, sila yung mga, sa second part, mga nakaupo doon sa saddle, back ng kabayo na in NIV. So ginamit po sila ng Panginoon, si Deborah at si Barak. Kung mabalikan na po natin yung last week teaching natin, si Deborah po ay prophetess. Lagi po siya nasa puno, nasa ilalim ng puno, at nagka-counseling. Isa siyang hukom, ng trabaho ay hukom, ordinary judge. Tulad ng mga hukom na pinili nila Jethro at ni Moses in Exodus chapter 17 or 18 kung di ako nagkakamali. And then, pinili rin si Barak na si Barak po ay lahi ni Naphtali. Now, si Barak po naging commander-in-chief na in charge at si Deborah naman ay isang propeta na ginamit ni Lord para sabihin na i-appoint po si Barak. Sabi ni Barak, hindi ako lulusob, hindi ako lalaban kung di mo ako sasamahan. Sabi ni Deborah, sasamahan kita. So sabi nga doon, mag-appoint ka ng mga 10,000 sa warriors, sa lahi ni Naphtali at sa 10,000 kay Zebulon. So ginamit po itong dalawang ito. Now, verse 13, bumaba nga ang nalabi sa mga maharlika. Bumaba, sabihin, lumaban din to sa pintuang bayan. Okay? Sila po yung novel doon sa verse 10, una, yung mapuputing nakasakay sa mapuputing asno. Novel. At ang bayan ng Panginoon ay bumaba dahil sa kanya laban sa mga makapangyarihan. Okay, so yung sinasabi sa verse 10, tatlong klase ng mga society, andito halos sa verse 11 to 13. Lumaban sila, bumaba rin sila, tinawag sila ng Panginoon. According sa prophecy na binigay ng Lord kay Deborah, binigay ni Deborah kay Barak, at sila po ay tinawag din ng Panginoon. And then, sino pa ang mga tinawag? Ito po, verse 14. Okay. Mula sa Ephraim, na kailang ugat, sila ay naghanda patungo sa libis. Sa likuran mo ay ang Benjamin, na kasama ng iyong mga kamag-anak. Sa Makir, nagmula ang mga pinuno. Makir, mga kapatid, no? Si Makir po ay descendant ni Makir, descendant ni Manasseh. Makir was the firstborn son of Manasseh. So, doon manggagaling. Manasseh, son of Joseph, at ganun din, son of Joseph din si Ephraim. Okay. At sa Zebulon, ang mga may hawak ng tungkod ng pinuno. So, ito yung mga lahi na lalaban. Ephraim, Benjamin, Makir, Zebulon. And then verse 15, ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama ni Deborah. At ang Isakar ay tapat kay Deborah, itong lahi ni Isakar. Sa libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. So ito po 'yon, mga bayan, mga lahi na nakipaglaban po na nangyari po ito doon sa labanan last week sa study natin sa Judges chapter 4. But, meron po siyang susumbatan sa lyrics ng kanta na ito. Yung mga hindi sumama. Okay, sa gitna ng mga angkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Sabi ni Deborah,
Bakit kaya? Verse 16. Bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag ng mga kawan? Sa gitna ng mga angkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. So, yung puso nila, mga kapatid, so, sinesearch nila yung puso nila. Actually, ang Ruben, sila po kasi, ang mga Rubenites, anak ni Ruben, anak ni Gad, tsaka half of Manasseh, sila po, ang lupang namana nila ay nasa kabila ng Jordan, nasa labas ng Kanaan. Nung panahon na kasama nila si Moses, hiningi nila to kay Moses at pinayagan naman sila. Akala nga ni Moses, magagalit nga. Ang galit nga si Moses, akala nila iiwanan nila ang labanan. Pero sabi nila, lalaban po sila. Iiwan lang nila yung mga anak nila at yung mga hayop nila doon sa lugar na yon. Pero yung mga mandirigma nila, lalaban po. Lahat ng nandun. Anak ni Gad, anak ni Manasseh, half of Manasseh, at anak ni Ruben. Lalaban po yon. Yun yung kailang usapan noon. Pero, although, kapatid kasi to mga kapatid mo pag humingi ng tulong at nakikita mong nangangailangan ng tulong, kailangan mong tumulong. Although wala pong parang tawag dito, yung tinatawag na covenant na ganito, na eksaktong covenant na ganito, dinaanan po natin ito, pero more or less, parang tingin ko wala ng covenant. Kaya nga nagkakaroon ng parang, nagsisearch sila sa puso nila yung mga Reubenites. Siguro sa tingin nila, parang optional na ang pagtulong sa ibang kapatid. Yun ang tingin nila. Tutulong pa ba sila o mananatili sila sa mga alaga nilang livestock, tupa? Magpapatuloy sila sa trabaho nila? So yun ang tinitingnan ni dito na para bang sinasaliksik nila yung puso nila. Kung tutulong ba sila o mananatili sila sa lugar na kabila ng Jordan na magtatrabaho lang. 17. Sino pa ang mga hindi sasama? Ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan. Ang Gilead po, ito po yung mga anak ni Ruben, anak ni Gad, at half ni Manasseh, na mga, kung tawagin sila, Gilead din, mga warrior din. Pero nanatili sila sa kabila ng Jordan, yung minanilang lupa. Hindi sila tumulong. At ang Dan, bakit siya nanatili sa mga barko? In Mediterranean Sea, andun po yung ibang mga anak ni Dan, mga kapatid. Kasi wanderer po sila nomad po sila, nomadic sila, wala po silang lugar ng mga panahon na ito, ang mga anak ni Dan. Naghahanap pa sila ng lugar. Chapter 18 pa sila magkakaroon ng lugar. Pero sabi dito ni Deborah sa lyrics, nasaan sila? Nanatili sila sa barko. Ang Aser ay nanatili sa baybay ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Ang Aser po, ang minana po ni Aser na lupain ay nasa Mediterranean Sea rin. Pag tinignan niyo po doon, very busy po yung port, maraming hanap buhay. Sa barko rin, yung mga taga-Dan, maraming hanap buhay. Busy po yung lugar na yon. Kaya nanatili lang sila, nagtrabaho, hindi sila sumama sa labanan. Verse 18. So, yun yung mga lugar, ilan po yun na sinusumbatan ni ni Deborah. Gilead refers to the tribes of Gad and half Manasseh. Okay. Who live in east of Jordan River, kasama sila Reubenites, mga Reubenites. So, ilan po ito? Okay. So, Reubenites, half of Manasseh, Gad, Aser, and Dan. So, sinusumbatan. But, verse 18, ang Zebulon ay isang bayan na nagsuong ng kailang buhay sa kamatayan. Gayon din ang Nephtali sa matataas na dako ng kaparangan. So, ito yung mga lumaban. Verse 19, ang mga hari ay dumating. So, ito yung mga kalaban, mga hari. Sila'y lumaban. Na magkagawin, lumaban ang mga hari ng Kanaan sa Taanak na nasa tubig ng tubig sa Megiddo. Sila'y hindi nakasamsam ng pilak. And then, verse 20, may tumulong po. Mula sa langit, ang mga bituin ay nakipaglaban.
Mula sa kanilang paglakad, sila'y nakipaglaban kay Sisera. Sisera po yung commander-in-chief po ni Jabin na merong 900 chariots. Ito po yung kinakatakutan ng mga Israelita. So mga kapatid, sino ba itong mga bituin na ito? Ang mga bituin na ito, sila po yung mga anghel ng Diyos. According sa Revelation o Pahayag, chapter 1, verse 20, sabi rito, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Binanggit din po yan sa Job, chapter 38, verse 7. Yung mga bituin. Daniel, chapter 8, verse 10. And then, sa previous study natin, nakikita natin tumutulong ang Diyos. Mga anghel po ang mga katulong, lumalaban po. So, tumulong po. Nakipaglaban kay Sisera. Anong ginawa? Tinangay sila ng rumaragasang Kisyon, verse 21, balik tayo, Hukom 5. Na rumaragasang agos ng ilog Kisyon. Sumulong ka, kaluluwa ko, ng may lakas. Verse 22, na magkagayoy, yumabag ang mga paa ng mga kabayo na may pagkaripas ng kanyang mga kabayong pandigma. Si Sisera po, lahat po sila, halos yung mga nakasakay sa chariots, tumakbo rin po sila. Yung iba nakakabayo po, tumakbo po, tumakas. Si Sisera nga po ay umalis sa kabayo at naglakad, pumunta sa bahay ni Jael. Verse 23, sumpain si Meros, sabi dito. Sabi ng anghel ng Panginoon, sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon, sapagkat sila hindi dumating upang tumulong sa Panginoon. Laban sa makapangyarihan. Sino po ito si Meros? Meros was likely an Israelite town or village whose inhabitants refused to join Deborah and Barak in their battle. Yun po yung binabanggit natin. Yung mga Reubenites, Gilead, Dan, and Aser. Sila po yung mga sinusumpa ng mga anghel na hindi lumaban. Now, verse 24, recognition po ito, pagkilala at pagpupuri ni Deborah at ni Barak, itong lyrics na ito. Kanina, pinuri na si mga anak ni Zebulon, pinuri na yung anak ni Nephtali, si Jael, si Zamgar, mga pinuno, yung mga leader, at si Jael, binanggit sa verse 6, babanggitin dito, para kay Jael. Binanggit po ito sa study natin last week kung paano pinatay ni Jael si Sisera. So, pero dito, i-recognize po sa kanta na ito kung anong ginawa ni Jael. Hanggang verse 24 hanggang verse 27. Verse 24, higit na pinagpala sa lahat ng babae si Jael, ang asawa ni Eber na Kineo. Higit siyang pinagpala sa lahat ng babaeng naninirahan sa Tolda. So may pagka-similar po ito, no? Kay nung pinasyalan ni Mary si Elizabeth at bumati po si Mary at yung tiyan yata ni Elizabeth ay gumalaw, pinuri niya ito, no? So ito po ay superlative blessings. Ito ay parang tinatawag na cultural na recognition ng mga Hebrew na pinagpala ka, blessed ka sa mga may kino-confer. Now, mga kapatid, verse 25, sinasabi rin dito, siya ay humingi ng tubig. Si Sarah. Si Sira. Sino? Si Sira, oo, si Sira. Si Sarah. Si Sarah tuloy. Sorry. Si Sarah. Okay, siya humingi ng tubig at binigyan niya ng gatas. Kanya dinalan siya ng mantikilya at namahalikang mangkok. Mga kapatid, sa study natin last week,
Bumaba nga si Sisera sa kabayo, tumakbo siya sa tolda ni Eber. Ando si Jael. Si Jael po ay tinakpan po siya para i-cover siya. Pero kunwari lang, pinatulog po siya at yun nga, kumuha ng si Jael ay kumuha ng, ito tuloy lang natin, ano bang binanggit dito? Ito, okay. Verse 26, ito na. Pero pinatay niya si Sisera. Hinawakan ng kanyang kamay ang tulos ng tolda at ng kanyang kanang kamay ang pumukpok ng mga manggagawa. Yung bato po, binabanggit doon. Kanyang pinukpok si Sisera ng isang pukpok. Dinurog niya ang kanyang ulo. Naku, kawawa naman. Kanyang binasag at tinusok ang kanyang noo. So, sabog na sabog to. Yupi-yupi siguro to. Si Sisera po yun, yung kalaban. Siya'y nabuwal, siya'y nalugmok, siya'y nabumalagta sa kanyang paanan. Verse 27 na po. Sa kanyang paanan, siya ay nabuwal, siya ay nalugmok. Kung saan siya nabuwal, doon siya patay na bumagsak. Okay, so kinikilala po ng lyrics ng kanta na ito yung participation ng isang babae tulad ni Eber, ni Jael. No, napakalakas ng loob na patayin po. Wala po siyang wala pong may peace agreement po si Jael kay Jabin, yung hari ni si Sera. Hindi naman sila magkalaban, walang problema. And even ang mga Israelita wala ring problema. But sa pagkakataong 'yon, kinampihan ni Jael yung Israelita. So gumawa siya ng mabuti sa mga Israelita. Kaya ito, kikilalanin po ito sa lyrics ng kantang ito. Makikilala po siya. Kaya nga sabi dito, pinagpala siya sa lahat ng babae na nilira sa tolda. Now, verse 28 to 30, ito yung nanay naman ni Sisera. Mula sa bintana, siya ay, tama ba ako? 28. Mula sa bintana, siya ay dumungaw. Ang ina ni Sisera ay sumigaw sa pagitan ng durungawan. Bakit ang kanyang karwahe ay natatagalang dumating? Bakit nababalam ang mga yabag ng karwahe, ng kanyang mga karwahe? Si Sisera, yung hinihintay ng nanay. Okay. Verse 29. Ang kanyang mga pinakapantas na babae ay sumagot sa kanya. Yung kanyang mga wise women. Siya rin ang sumagot sa kanyang sarili. Verse 30. Hindi ba sila nakakatagpo at naghahati-hati ng samsam? Isa o dalawang dalaga sa bawat lalaki? Si Sisera ay samsam na damit na may sari-saring kulay. Samsam na sari-saring kulay at pagkaburda, 2 piraso ng kinulayang gawa, binurdahan para sa aking lieg bilang samsam. Mga kapatid, itong nanay po ay naghihintay sa pagdating ng kanyang anak. Si Sarah's mother, ito po si Sarah's mother expected her son to shower his people with great plunder, samsam. Instead, si Sarah lay dead in Jael's pit. Alam naman natin na hinihintay niya po ay sabog yung muka, patay na. So mga kapatid, sa Bible, in Old Testament, 3 times po, in Old Testament we read, mababasa natin of women who look through the windows. Una, ito po nga po, yung nanay ni Sisera. Pangalawa, Saul's daughter, si Michal. 2 Samuel chapter 6 verse 16. And ikatlo, si Jezebel, 2 King chapter 9 verse 30. All three na nakadungaw sa bintana, all three opposed God's will and suffered accordingly. So lahat po sila ay hindi tumutupad at ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nagkakaroon sila ng suffering. Last verse 31. Gayon nalipol ang lahat ng iyong mga kaaway, Panginoon. Ngunit ang iyong mga kaibigan ay maging tulad ng araw sa pagsikat niya sa kanyang kalakasan. At ang lupain ay nagpahinga ng 40 taon.
So may tuturing na kaibigan dito, syempre hindi po Israelita, ibang lahi, si Jael. Kasi pag sinabing Israelita, hindi kaibigan tawag yun, anak po yun, o kaya tribe. Kaya sabi rito, yung mga kaibigang tumulong sa labanan, sabi rito, gayon nalipol ang lahat ng iyong mga kaaway, ngunit ang iyong mga kaibigan ay maging tulad ng araw sa pagsikat niya sa kanyang kalakasan. Actually, mag-asawa po si Jael at si Ever na mga Kenites o Kenites. At ang lupain ay nagpahinga ng 40 taon, 40 years, approximately 1 generation. Pag 1 generation ang lumipas, pag may pinanganak, dahil nga sumamba na naman sila sa Diyos, for example, according sa writer, fresh pa ho yun. Pero pag may generation na bago dumating, yung may mga isinilang, pag lumalaki na po sila, naliligaw na naman sila ng landas. Bumabaling na naman sila sa bagong Diyos na kanilang kinikilala. Kaya 40 years na naman sila nagpahinga. Anong lesson po dito mga kapatid? Anong lesson ng victory? Ano po yung mga bagay na ito? The victory in the battle is not based upon the support of the kings, the chariots, and the idols. Una, kings. Walang hari ang Israel ng mga panahon na ito. Kaya nga, isa rin to sa prophecy for the future kings na darating. Dahil pangako naman to ng Panginoong Diyos kay Abraham. Mga kapatid, in Genesis chapter 17, verse 6 to 7, manggagaling sa lahi ni Abraham, mga hari. So, without king, magtatagumpay ang Israel. Yung mga tinawag na dumating at lumaban, basta andun yung unity. Andun yung pagkakaisa nila, magtatagumpay po sila. Laban sa mga bansang o nations na may mga hari. Without the king, Israel won the battle. So anong lesson dito? Number 1, do not trust the power of the kings or democratic government like the president or any political leaders. Do not trust. Sa totoo lang, ngayon po ay nasasadlak tayo sa malaking big expose sa lahat ng tao, no, yung hearing. Bakit po? So yung mga political leaders natin ay nasasadlak sa nasa hearing stage na po sila ngayon. Anyway, wag nating bilang ikaw ay nananampalataya sa Diyos, dapat tayo po ay hindi naniniwala, hindi nagtitiwala ng lubos-lubos sa mga kakayahan ng tao, sa mga hari o anuman. Bagamat, malaking tulong na magawa nila yung pagtulong sa pagpapaunlad ng bayan, pero wag tayo magdepende po sa kanilang kakayahan. Hindi po nila kayang gawin lahat. Tayo pa rin ang magsisikap sa ating sarili. Kaya do not trust the power of the kings, the president, or any political leaders dahil mabibigo po tayo. Galit ang Panginoon. Sabi sa Jeremiah 17 verse 5. Ano sabi dito? Ganito sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Curse the man who trusts the man. Mga kapatid, hindi po biro yung salitang sumpain, ha? Sinasabi ng Diyos yan, hindi po biro yon. At ginagawang kalakasan ang laman. Yung kapangyarihan ng tao, ginagawang nagdidepende. Sumpain daw po yon. At ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Pwede po yun mangyari. Kasi nandun na yung nabaling na isipan mo sa taong iyon, nagdidepende ka na. Temporary lang po yung kapangyarihan ng mga tao, yung mga yan. Nawawala po yan. At karamihan po ng mga nagiging leader, naging presidente, karamihan, di naman lahat, ay nawawala sa posisyon kapag iba na ang presidente na may daladalang kasalanan. Anong bitbit nila? Anong namana nila? Kasalanan. Karamihan. Kasalanan sa Diyos. Hindi man natin nakikita, pero posible po na kahit
₱100 nagnakaw po yan. Kahit 1,000 pesos, nagnakaw po yan. Hindi man natin nakita, pero may daladalang kasalanan sa mata ng Panginoon. But anyway, sabi sa awit 118 verse 8 to 9, higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Kay Diyos tayo magtiwala, mga kapatid. Sa Diyos tayo magtiwala, mga kapatid ko sa Panginoon. Number 2, ang iba ay nagtitiwala sa chariots, sa mga elemento na makapangyarihan. Chariots means power. Power, o kaya yung sandata. Dito po natatakot karamihan ng mga Israelita. Nagogi ang mga Israelita, ang hawak nila ay shield and sword lang. O wala pa sigurong shield. O kaya sibat lang. Example dyan, si Shamgar. Ang ginamit nga ni Shamgar, yung ng pangbaka. Parang panghook sa baka. Kaya anong dapat nating tignan? So, ang principle dito, do not trust the chariots or any instruments. Military, power, high-tech na instrumento ng panggera, drones, huwag tayo matakot po doon, nuclear power. Ito po yung panahon natin. Ito na po yon. Before, chariots, yung panahon nila. In ancient time. Awit 20 verse 7, sabi rito, ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe. Noon yun na mga kapatid na, at ang iba ay mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon namin Diyos. Nagbago po, nag-evolve na po yung mga sandata, labanan. Yung chariots, wala na po yan ngayon. Yung kabayo, hindi na po nagagamit sa labanan. But ang pangalan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Siya noon, and then still the same name today and tomorrow. Hindi nagbabago po ang pangalan ng Diyos. Kaya dapat pa rin natin siya pagtiwalaan. Hebrew 13:8, sabi doon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So wag tayo magtiwala sa mga weapons or any kind of instrument na pumapatay. So number 3, sabi dito, the victory in the battle is not based upon the support of idols. Kaya nga, wag tayong magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong Diyos-Diyosan mo? Pera. Kasi po, yung iba dito, no, sabi nga dito, sa verse 8, nang piliin ang mga bagong Diyos, pumili sila ng mga Diyos-Diyosan nila eh. Nasa mga pintong bayan ng digmaan, may nakita bang kalasag o sibat at sa 40,000 sa Israel? Busy ang iba sa Diyos-Diyosan. Dinedecoration, Diyos-Diyosan. So we must trust God of Abraham, Isaac, and Jacob, and Moses. God of Jesus, the Father of Christ, Jesus. Magtiwala po tayo. Huwag tayo magtiwala sa ating Diyos-Diyosan. Sa panahon ngayon, ano ba ang Diyos-Diyosan? Hindi lang po i-rebulto. Money is number 1 then. Money, sexual na bagay, drugs, bagay, lahat ng yan, drugs, sugal, umiikot lang sa pera yan. So, to love the money is the root of all evil. You do not serve the two masters at the same time. You cannot serve master of money and then God, sabi ng Panginoon. Iwanan mo isa, paglilingkuran mo isa. So, do not trust mga Diyos-Diyosan na yan, but trust God. Trust God. Always trust God in our own battles. Okay, sabi dito, Exodus 14 verse 14, makukorner na po ang mga Israelites, wala na pong tatakbuhan, dagat na po. But sabi ni Moses, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Kasi maiingay po yung mga Israelita. Wala na tayo, talo na tayo, papatay na tayo ng mga Egyptian. But pagtatanggol sila. Deuteronomy 3:22, hinati ang dagat po doon ha mga kapatid, Exodus 14. Deuteronomy 3:22, huwag kayo matakot sa kanila sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Do not afraid sa mga Jebusites, Perizzites ba yun? Canaanites, mga kalaban. Actually, sa ating buhay din, yung mga labanan din po tayo. Sila po yung, ano ba labanan natin? Mga
Sino ba yung mga Jebusite sa atin, mga Canaanite sa atin? Ito yung mga sakit, mga Diyos-Diyosan ng buhay natin. Takwil na po natin yon na nagiging kalaban lang po natin yon. Sabi rin sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa. Ito po, isa po ako sa nagkakamali po talaga dito. Isa po ako sa nagkakaproblema. Inaamin ko po yon. Ako po yung nababalisa. At ang asawa ko po ang nagiging comforter ko. Siyempre, ang Panginoon. Pero sabi ni Lord, no, sapagkat ako'y Diyos mo, huwag ka mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. So this Isaiah 41:10, mga kapatid, minsan ang kalaban natin ay stress, psychological distress, psychological sufferings, karamihan sa isip, mga sakit, mga lack of financial needs natin. Ano pa ba? Minsan wala na tayong pera, nagkakasakit pa tayo. Ano pa ba? Yung mga wrong relationships, mga kapatid, ang maling relasyon, nag-i-enjoy tayo, ba't mali po? Pakikiapid, pangangalo niya, susugal, bisyo, drugs, sexual na mga bagay-bagay na mali. Mga kapatid, ito po yung mga labanan natin. And then yung pagdududa natin sa kakayahan ng Diyos. And then yung wala tayo sa pamilya ng Panginoon. We are unbelievers. Kung tayo unbelievers, hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Kung tayo sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan at hindi pinipiling sambahin ang Diyos ni Moses, ni Isaac, Diyos ni Jesus, tayo po ay wala pa sa Panginoon. Kaya kung wala tayo sa Panginoon, lalo mabigat ang problema. But sinasabi dito, huwag ka matakot sapagkat tayo kasama mo. Kasi nga, kung hindi ka Kristiyano at hindi ka mananampalataya, hindi mo kasama ang Panginoon. Huwag ka mabalisa sapagkat ako Diyos mo. Kung nababalisa ka dahil you are unbelievers, lalo mabigat ang pagdurusa ng nagbabalisa. Even yung mga Kristiyano, nababalisa rin eh. Mga kapatid, nagwo-worry din eh. Pero kino-comfort ng Panginoon. Merong katulong ang Panginoon. Sapagkat ako'y Diyos mo. Ibig sabihin, kayang gawin ng Diyos ang lahat. Aking palalakasin ka kapag ikaw ay unbelievers, weak kapag ikaw ay unbelievers, weak ka po kapatid. Mahina ka sa lahat ng bagay. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Yung mga Kristiyano po. Yung mga Kristiyano, mga mananampalataya, tumatawag sa Panginoon. Oo, ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya mga kapatid, tayo po, lahat naman tayo ay pinapakinggan din ng Panginoon. Christian, non-Christian, believers, unbelievers. Pero kung ikaw ay mananampalataya, nakakalamang ka na. Kilala mo ang Diyos. Kung paano kumilos, gumalaw, tumugon. Narito po sa Biblia. Kung paano siya magpapala, kung paano siya nagtatagumpay. Maraming kaparaanan ng Biblia. At ang banal na espiritu, kailangan puspos ka ng banal na espiritu. Kung wala po, pag wala ka pang Holy Spirit, you are unbelievers. Yun po ang palatandaan. Ang Espiritu po ay nasa tao. Ang Espiritu po ay pumapasok sa isipan at puso. Ang Espiritu po ay nasa Espiritu ng tao. Ibig sabihin yung isang elemento ng tao. Flesh, Spirit, and Soul. Very strong ang kanyang Espiritu kapag ang Holy Spirit ay nasa kanya. Nananahan ang Diyos sa kanya. 1 Corinthians 3:16, our body is the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, nananahan. Kapag nananahan sa iyo ang Panginoon, kasama mo ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon. Sige po, let's pray. Diyos Ama, salamat po. Lahat po kami nakakaranas ng labanan. Ito pong Book of Judges ay punong-puno ng labanan. Punong-puno ito ng mga pagtatanggol ng mga hukom na ginagamit ninyo to fight or to fought back their enemies. At napakarami pong mga generation na isinisilang na hindi nakakakilala sa iyo, Lord. But Panginoon, salamat po sa panahon namin ngayon dahil sa Holy Spirit, dahil tapos na po na kayo ay namatay at muling nabuhay, and then the Holy Spirit at tumutulong sa amin.
at sa mga teknolohiya na ang mga Bibles ay naipiprint na po sa maikling item na ito, hindi na po siya malaking scroll, and then translated na po siya sa maraming lingwahe. It's a grateful, Lord, to worship you, to glorify your name. Napakalaking tulong po. The Bible and the Holy Spirit ay enough na po para makatulong ng malaki sa buhay ng isang mananampalataya. Makilala ka sa pamamagitan ng pagtuturo ng Banal na Espiritu na mababasa po sa Biblia. Nawa, Lord, ang mga viewers sa oras na ito ay pagpalain niyo po. Makasama na namin lagi. Pagpalain niyo po sila. And also this ang mga member ng church. At ang mga nasa church ngayon, Panginoon. Maraming po salamat. Continue to bless yung daliri ni Brother Don. We're still praying for his, Lord, yung mercy po ninyo, nawa, Lord, mapasa kanya. And I ask your mercy, Lord, sa aking kalagayan, Panginoon. Hanggang ngayon po, 1 month na po yung pamamantal ko po. Kung ako man ay na-stress dahil dito, dahil sa ito ay ang dahilan na stress. Lord, thank you, Lord, at ako po kinocomfort ninyo. At praying, Lord, nawa, nahihirapan din ako minsan na yung pantog ko po ay para bang lagi ako parang tinatawag na binabalisaw-saw. So, I'm praying ako, Lord, na nawa ito ay mga simpleng bagay lamang na curable, Lord. I'm praying, Lord, na kayo pa rin ang nilalapitan ko po for how many days na po na never ako nagpa-doktor. I'm praying for first sa inyo, Panginoon. I'm trusting you, Jesus, for everything. But Lord, kung binibigyan mo ako ng wisdom na magpa-advise sa doktor, that your will be done, Father God, at sa mga laboratories. And then, salamat, Panginoon. Continue to bless, Lord, Sister Cora Uy, at si Paring Ben, Panginoon. Dalangin ko po ang comfort and healing. Nawa, Lord, magaling na po siya at nakalabas na po siya sa ICU. At yan din po, Panginoon, prayer request ko rin po kay Mami, kay Nanay, Brother Edgar, Panginoon. Continuous strength sa kanya. And told the viewers, hindi ko man kilala ang mga viewers, nawa abutin po ninyo ng spiritual na kamay ninyo aming Panginoon. Ang mga taong nangangailangan ng tulong ninyo, nagsasuffer po sa physical na kalagayan, sakit, and then yung spiritual. Maraming salamat. Itinataas ko po ang lahat, Ama. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you po sa mga nag-view. Salamat po. Please share this teaching. God bless po.